Isang eksena ang nagrap ngayon sa Malacanang sa pagitan po ni Yusek Claire Castro at yung Net25 reporter na si Eden Santos. Tako tila napikuno si Yusek at matapos na muling buksan itong issue ng sinasabing peking pulburon na video na kung saan ay lumilitaw doon na di umano ay gumagamit ng illegal na droga ito pong si Pangulong Marcos Jr. So kasi nabuhay ho itong isyong ito dito ho sa pulburon na video dahil sa, di ba, nagkaroon po ng pagdinig ang TRICOM diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at isa pong vlogger ang umamin na si dating presidential spokesperson Harry Roque ang di umano'y mastermind sa nasabing pagkabakalat ng pulburon video. Pero sa pagkakataong ito ay nagtanong po ang reporter ng Net25 na si Eden Santos at kanyang binabanggit kung panahon na ba na tuparin o sabihin natin ay sundin ng Pangulo ni Pangulong Marcos Jr. yung mga panawagan na magpakuha na po ng yung hair follicle test. O yun ho mga kababayan kasi ito matagal na hong mga pinapanawagan ng ilan nating mga kababayan at para kasi alam nyo ho itong proseso ho ng ito'y hair drug testing po ito yung hair follicle test para po sa droga na kung saan yung sample po ng inyong buhok na kokolektahin at sa ano man kung ano mong buhok man sa ulo o kung sa katawan yan po ay gagamitin para makita at talagang ito ay malalaman kung gumagamit ng illegal na droga ang isang tao. At dito ay talagang mas accurate daw ito, no? Yung sa mga parang iihi ka, di ba? Yung sa drug testing, mas accurate daw ito para ma-detect ang isang tao kung gumagamit o hindi ng illegal na droga. So, binuksan ho itong topic na ito. At parang nakakatawa dahil sa napikon ho si Yusek Claire Castro dito po sa tanong at pinagtaasan ho ng boses ito, panoorin ho natin ang eksena sa nangyari mga kababayan dyan po sa Malacanang at meron pong press con doon. Ito, panoorin po natin Dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Conanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Napanood po niyo po? sigurong Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Pero po masabi lang ninyo na merong humihingi. Pero Hindi. marami po sa social media So, po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo po, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi?
Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman tanong po ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, media. Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdidiman. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Thank Okay you po? Salamat. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga para sa Bagong Pilipinas. Okay, yun ho, no? Talagang napikon, tinapos na kaagad yung press con diyan po sa Malacanang Press Corps. Pero siguro kung uugatin ho natin, ay reasonable naman yung mga tanong, di ba? Hindi naman kinakailangan na, kasi hindi lang po ito basta pagbibintang, no? Kasi dahil sa may lumabas na ganyang pulburong video at napatunayan na fake news, pero hindi pa rin mamatay-matay yung issue ng mga aligasyon na di umano ay gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Marcos Jr. At kaya nga, kasi wala namang ebidensya na na matibay, kaya nga na ang ginagawa voluntaryo. Kung gugustuhin ho ng Pangulo na voluntaryo po siyang magpapa-hair follicle test, nasa sa kanya ho yan. Pero sabi po ni Yusek Claire Castro, kung may kasama ang pagbibintang, yung mga nagbibintang dapat patunayan. Ayun ho, ako naman, sa aking pananaw, at tapos gusto niya specific kung sino yung mga gusto. O sa ating mga taga-subaybay, dito po sa ating YouTube channel, ay kayo ba ay pabor na sumailalim sa hair follicle test? Ito pong si Pangulong Marcos Jr. o hindi? O magpalis na ho kayo, magkomentaryo ho kayo dito po sa ating YouTube channel para malaman natin. At kasi ang gusto niya specific na may mga naghihiling. Pero ito pong si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, di ba, humihiling ho siya na magkaroon po ng hair follicle test. At para matuldo ka na nga, tama, sabi ho ni Eden Santos, yung reporter ng Net25, para matuldo ka na ho, yung mga usapin na may kinalaman dito po sa mga aligasyon. Itong aligasyon lang naman ho at bintang. Kasi ang binabanggit ho ni Attorney Claire na dapat may patunayan. Alam mo kung may katunayan na nagdroga ang Pangulo, hindi na po yon. Kakasuhan na kagad siya, di ba? Pero ito, siyempre, sa ngalan po ng ito, mga aligasyon, kung ikaw ay nakaupo sa pwesto, para lang matigil na yan. O sige, para ano naman, sige, matuldo ka na yung issue na yan, gawin na. Gawin na magpa-hair follicle test. So, yun lang naman po mga kahilingan. Kaya nga, di ba, yung sa mga nakaraan ay, talagang, di ba, nagpalabas din siya, bago ang alam ko, bago mag-eleksyon, di ba, meron, siya na sumailalim sa drug test, kaya lang yung parang simpleng drug test.
Pero dito ho, mga kababayan, ito, mas mabigat ho ito yung hair follicle test. Pero siyempre, ito ay nasa decision pa rin ho ng Pangulo kasi hindi ho ito pwedeng sapilitan. Dapat ho voluntaryo. Mga kababayan. Kaya lang parang kayo ho, napanood nyo naman yung press con, no? Na ang taas ng boses ni Yusek Claire Castro na halatang napikon sa tanong po ng reporter. Kasi alam nyo, lumamig na hong isyong ito Di po ba kaya lang muling nabuhay kasi napag-usapan muli sa TRICOM sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso. Di ba dito sa mga sinasabing fake news na ginagawa daw po ng mga vloggers. So yun ho, nabuksan na yung issue. Pero pinakamainam ho mga kababayan, siguro yung Malacanang kung ayaw ho nila na mapag-usapan yan kasi sabi nga fake. Magandang sagot lang naman ho niya ni Yusek alam niyo, matagal na yung issue na yan Luma, fake na, huwag na natin pag-usapan. Pwede naman ganun, Yusek di po ba? Biglang tinatanong, sino ba? Sino ba ang humihiling na magpa-hair follicle test si Pangulong Marcos Jr.? Aba, ganun talaga, no? Sige. Pwede namang sabihin, kung talagang pinapatunayan nyo dyan po sa Malacanang na fake, talaga naman, napatunayan na fake ho itong base po sa investigasyon mismo ng NBI at ng iba pang ahensya ng ating gobyerno, fake yung video na, yung pulburon video, ang pinakamagandang trato ho ng Yusek, hindi ho sa tinuturuan ho kayo. Base lang ako sa aking mga experience. Kung talagang wala yan, walang katotohanan na fake yan, pwede nyo naman sabihin na, hindi, huwag natin patulan yan, fake yan Hindi na kami papatol sa Malacanang, hindi kami papatol sa mga ganyang fake news na yan o yung fake na pulburon video na yan. Isa-isang tabi na ho natin. Pwede naman ganun Pero bakit kailangan mong pagtaasan ng boses? Ang reporter at parang inaano mo yung sino ang gahamon ng hair follicle test? Pangalanan mo, dapat specific. Hindi naman po gano'n. So lumilitaw, napikon po. Napikon po, ito pong si Yusek Claire Castro at agad na tinapos yung press con. Yun ho, mga kababayan. Yun ho talaga, parang yung reporter ng Net25, tinik po sa lalamunan ni Yusek Castro diyan po sa Malacanang. Pero madali naman i-handle, no? Kung may mga magtatanong, madali namang sagutin. Kung ayaw mo, madali rin namang hindi ka na mapipilitin ng reporter. Katulad ng ngayon, tinatanong pulburon video, fake news sabihin mo lang, hindi, fake yan. Ayaw na namin makialam. Hindi kami magbibigay ng reaksyon tungkol dyan. Tapos ang kwento. Diba? Ganun ho yun. Kayo, yung ating mga taga-subaybay, dito po, ano ho ba ang gusto nyong gawin? Paburo ba kayo o hindi na pa-hair follicle test itong si Pangulong Marcos Jr. Kasi sabi nga, panawagan, para tapos na. Pag nag-negative, tapos na ang kwento. At hindi na kailanman mauungkat yung nasabing isyong yan. Di po ba? Okay, so sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel. At i-like, share yung ating mga video na siyempre yung ating mga komentaryo. Okay, so maraming salamat po mga kababayan. Muli, dito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.